Chapter 2. Alam ni Jessica na hindi niya siya pwedeng manatiling in denial habang buhay. Alam niyang merong hindi tama sa kalusugan niya at tanging ang doktor lamang ang makapagsasabi kung anong diferensya niya. Kaysa mabuhay sa agam-agam, napagpasyahan niyang harapin na ang problema. Nagdesisyon siyang magpakonsulta sa doktor. Dahil lang hihina pa rin siya ay nagtaksi na siya patungo sa St. Luke's. Pagdating doon, ay muntik nang magbago ang isip niya nang pagpasok pa lang niya sa lobby. Sinalubong kaagad siya ng pamilyar na amoy ng antiseptic. Natigilan siya sapagkat dagsa agad na nanumbalik sa kanya ang mga alaala nang huli siyang pumasok sa isang hospital. But then, she thought she was already there so she might as well go through with it. Pinanatag niya ang mga balikat at saka nilapitan ng hospital directory na nakapaskil sa dingding. Pinasadahan niya ng tingin iyon hanggang sa makakita siya ng gastroenterologist. Itinatak niya sa memory ang pangalan at room number nito. Ilang saglit pa ay natuntunan niya ang klinika nito at tubiling nilapitan niya ang receptionist. "New patient po ba?" tanong nito. Tumango siya. Inabutan siya nito ng information sheet at sinabihang sagutan niya yun. Naupo siya sa couch sa isang panig ng silid. Sa sobrang tensyon na nadarama niya, hindi na niya nakuhang ngitian ang mga naunang pasyente sa kanya. Nagpasalamat siya at meron siyang information sheet na pwedeng pagkaabalahan. Kahit papano nagkaroon ng distraction ng utak niya. Hindi nagtagal at tinawag ng medical secretary ang katabi niya. 15 minutos ang lumipas at ang isa pang katabi naman ang tinawag. Sa wakas, narinig niya ang kanyang pangalan. Tumayo siya at ibinigay sa medical secretary ang information sheet na nasagutan na niya. Kinuha nito ang papel at ikinabit iyon sa clipboard. Pagkatapos ay sinamahan siya nito sa inner office at sinabihang maupo na sa silya sa tapat na nag-iisang desk doon. Na makaalis ito ay saka lang siya kinausap ng doktor. "What seems to be the problem?" "Dr. Isidro Romero." Ang pangalan nito ayon sa nameplate na nakapatong sa desk nito. May edad na to. Maliit, payat at medyo napapanot na. Pero mukhang alam nito ang ginagawa nito at mukha ring mabait ito kaya napanatag ang kalooban niya. "Madalas po kasing sumumpong ang ulcer ko." Tugon niya. Tinanong nito kung ano ang nararamdaman niya at sinabi naman niya lahat. "Do you feel bloated?" "Yes, Doc." "Any vomiting?" Tumango siya. Ang totoo, bago siya umalis ang bahay ay nagsusuka pa siya. "What about heartburn?" Tumango ulit siya. Marami pa tong itinanong sa kanya at kabilang naroon ang medical history niya. "May history ba kayo ng cancer sa pamilya?" Namutla siya ng siya sa atin nito ang tungkol doon. "Yes, Doc." Saadya at sinabi nito ang nangyari sa kanyang mama. Nang matapos ang interview ay pinalapit siya nito sa examination table na nasa likod ng accordion door sa loob pa rin ng inner office. Nahiga siya at pinalpitit nito ang tiyan niya. Wala tong sinabi habang ginagawa yon pero nakita niyang kumunot ang noo nito. Dahilan para kabahan siya. "Kailangan mong magpa-blood work," sabi nito pagkatapos siyang examinin. Inilista nito sa papel ang mga test na kailangan isagawa sa dugo niya. "Pag nakuha mo ng resulta, bumalik ka agad sa akin. In the meantime, bibigyan mo na kita ng pain reliever para sa sakit." May isinulat ulit ito sa reseta at pagkatapos ay pinilas. At inaabot nito sa kanya ang papel at sinabi ang oras ng pag-inom ng gamot. "Remember, as soon as you get the result of your blood workup, bumalik ka kagad sa akin." Paalala pa nito bago niya to iniwan. Blanko ang mukha ni Dr. Romero. Habang binabasa nito ang resulta ng blood test ni Cheska, lalo tuloy siyang kinabahan. "Doc, may problema po ba?" At tubiling tanong niya rito. "This is never easy but I have to be frank with you. Elevated ang dalawang antigens mo, ang CEA at CA na kilala bilang tumor markers. That means there is a strong possibility that you might have a tumor." Napasingap siya. Hindi man niya nakikita ang mukha ay alam niyang kasimputi na siya ng coat nito. "Of course, we can't be sure until we do some more tests. Pasasamahan kita kay Alma sa radiology. Kailangan mo magpa-ultrasound." Ang tinutukoy nito ay ang assistant nito. Tangol lang ang nakayanan niyang gawin. She felt shaken to the core. There was only one question at most in her mind. What had she done to deserve this fate? "Are you okay, Iha?"
Paano siya magiging okay? Kasasabi lang nito na may tumor siya. At sino matinong tao ang magiging okay sa ganung sitwasyon? Marahan siyang tumango. Pero bakit? Naguguluhan tanong ni Jenna kay Cheska. Katatapos lang niyang sabihin dito na nakapag-tender na siya sa resignation sa trabaho. Wala. Pakiramdam ko kasi kailangan ko munang magpahinga. Pagdadahilan niya. Ayaw niyang malaman ito ang tungkol sa cancer niya. It was confirmed. She had the disease. Ayon sa biopsy na isinagawa sa kanya ay may stage 1 tumor siya. Kung sa bagay, ang laki nga ng pinayat mo at mukhang palagi kang pagod. Dapat nga siguro magpahinga ka muna para gumaling yung anemia mo. Patuloy na sabi nito. Alam nito na nagpapatingin siya sa doktor at pinaniwala niya itong anemia lang ang finding sa kanya. Pero bakit kailangan mo pa na mag-resign? Pwede ka namang mag-leave, hindi ba? Hindi niya pwedeng sabihin dito ang totoo kaya nag-apuhap siya sa isip ng idadahilan dito. Naakuhan kasi. Hindi ko masasabi kung kailan ulit ako magiging okay. Unfair naman kung paasahin ko sila. At saka alam ko namang hindi ako mahirapang maghanap ng malilipatang trabaho kapag malakas na ako dahil maganda naman ang record ko sa kumpanya. I see. Laking pasasalamat niya nang hindi na to tinalaki pa ang paksa. She felt uncomfortable lying especially to a friend. Napagpasyahan niyang magbitiw na sa trabaho. Bilang ng oras niya sa mundo at ayaw niyang sayangin yun sa paggawa ng mga bagay na hindi naman talaga niya gusto. Mula nung sandaling iyon, balak niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Inilista pa nga niya ang mga yun sa papel. Hindi niya problema ang pera dahil nasa bank account pa naman niya ang komisyon na nakuha niya pagkatapos bilhin ni Emmanuel ang property na inalok niya rito. Napangiti siya nang maalala ang kanyang Mark Anthony. Kumusta na kaya si Emmanuel? Malaki-laking halaga rin ang nakuha niya mula sa kanilang transaksyon. Sapat na yun para maisagawa niya ang mga nakalatala sa listahan niya. Bukod doon, meron din siyang naitatabi na konting ipon. Sa takbo ng kanyang isip ay isang ideya ang nabuo niya. May lakad ka ba ngayon? Tanong niya kay Jenna na kasalukuyang nagkakaroon ng kape. Katulad niya nakarob lang din ito. Rest day nito at kapwa kagigising lamang nila. Wala naman, bakit? Samahan mo ako mag-ice skating. Ganun na lang ang tawa nito. At ano naman pumasok dyan sa kokote ba't naisipan mo na mag-ice skating? Wala lang, gusto ko lang para masaya. Kibit-balikat na sagot niya. Sige na, pumayag ka na. Treat ko, pangumbinsi pa niya. Di ba dapat nagpapahinga ka na ngayon? Nag-resign na ako, remember? That means mula ngayon hindi na ako maubusan ng oras para magpahinga. Good point. Sige na nga, sasamahan kita sa Mega Mall. Doon na rin tayo mag-lunch para hindi na tayo magluto. Ngiti-ngiti siya nang pumayag ito. That night before she went to bed, she crossed off one item on her list. Nasa aktong itutulak na pabukas ni Cheska ang glass door ng Paslit Kalinga Foundation nang marinig niya na magsalita si Anne. See you tomorrow, sabi nito. Pumihit siya paharap dito. Siya pala ang sinabihan nito na yon. Bye! Ingat! Balik naman niya. Yun lang at lumabas na siya ng tanggapan ng NGO at iyon kung saan siya isang volunteer caregiver. May ngiti sa kanya mga labi nang tumapak siya sa sidewalk. May dalang sense of accomplishment sa kanya ng mga ginagawa niya sa foundation. Kabilang sa mga nais niya mangyari sa buhay niya ay maging ina. Subalit dahil wala na siyang panahon para maisakatuparan ng pangarap na yon, she chose the next best thing. Nagboluntaryo siya sa Abahay Ampunan para magnanay-nanayan sa mga sanggol na nasa ospital pa lang ay inabandona na ng mga ina. Hindi man yun ang talagang gusto niya. Kontento na siya dahil totoo nag-i-enjoy siya sa pag-aalaga ng mga sanggol. Isang linggo na siyang volunteer caregiver at 4 na oras tuwing umagang schedule niya. That gave her more than enough time to accomplish some of the other stuff on her list. Naglalakad siya sa bangketa patungo sa main road kung saan maaari na siya mag-abang ng masasakyan. Yun ang ginagawa niya na makarinig siya ng busina galing sa likuran niya. Hindi na sana niya papansinin yun ngunit biglang may tumawag sa pangalan niya. Napalingon siya at nanlaki ang mga mata niya nang mapagsino ang lalaki nagmamaneho ng kotseng humimpil sa gilid niya. It was Emmanuel. Cheska, right? Kumpirma nito pagkatapos ibaba ang bintana sa driver's side.
Right, na-flatter siya dahil naalala pa siya nito. Kung hindi siya nagkakamali ay mahigit 1 buwan na mula nang huli silang magkita. Yun ay nung magtungo siya sa bahay nito para ibigay rito ang titulo ng property na binili nito. Eman? Nito. Marahil inakala nitong nakalimutan na niya kung sino to. I know, I remember. How could I forget? Ngumiti ito. Need a lift? He asked. Salamat pero hindi na. Na lang naman ang sasakayan eh. Tanggi niya sabay turo sa direksyon ng main road. Come on, may papakita ko sa'yo. Kahit na sinasabi ng instinct niya na mabait ito at mapagkakatiwalaan, hindi na alis sa kanya ang magduda. After all, they were strangers. Sige na, I need your opinion on something. Himok nito. Ilang sandali siyang nagnilay-nilay pero sa huli ay pumayag din siya. Una dahil pinukaw nito ang kuryosidad niya. Ikalawa dahil gusto niyang makasama to sa simpleng kadahilanan na crush niya to. Tumango siya. Okay. Binuksan nito ang pintuan sa passenger side at walang salitang lumulan siya ron. Ano ba ipapakita mo sa akin? Tanong niya habang kinakabit niya ang seatbelt. I want you to see what I did to the place. What place? The property you sold to me. Naparenovate ko na siya. We're scheduled to open this month. Really? Masiglang bulalas niya. Nakakahawa ka sa excitement nito. Yes, really. What is this called? Meryl. Parang bulang naglaho ang excitement niya. Her mind jumped immediately to conclusions. Okay. Matamlay na saad niya. Mula sa daan ibinaling nito sa kanya ang paningin. His eyes were wandering. So sino si Meryl? Girlfriend mo o asawa? Kapag daka ay tanong niya. No, my mother. Nakadama siya ng relief. That's so sweet, she said. And indeed, she found it sweet. Noon lang niya nalaman na napaka-thoughtful na tao pala nito. Sabi nga ng mother ko, mabutit hindi nagtampo ang father mo. Dagdag pa niya sa sabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit komportable ka agad siya makipag-usap dito. Marahil dahil na sa sense niyang ganun din to sa kanya. I doubt it. He does not approve of what I do. What is there not to approve? Wala siyang nakikitang masama sa pagiging isang restaurant owner. Ang totoo kahanga-hanga yun. Kung i-consider ang edad mo, she knew he was only 28. Si mama lang ang sumuporta sa akin nang magpasya na ako na maging chef. Hindi ko alam na chef ka pala. Lalo pa siyang humanga rito. There was something sexy about men who knew how to cook. Yes, I am. Pero ang gusto ni Papa, sumunod ako sa mga yapak niya. Ano bang profession ng father mo? He is a criminal lawyer. Senior partner siya ng firm nila. Hindi niya ma-imagine ito bilang isang abogado. Hindi nga niya ma-imagine ito na nakabarong Tagalog o nakasuit. Sa kakaunting pagkakataon na nakaharap niya to ay parang parating casual lang ang suot nito. Usually baseball shirt na pinatungan ng round neck shirt o polo at maong pants. Gusto lang niya ang pinakamabuti para sa'yo. Give it time. Eventually, he will realize that's what best for him is not necessarily what is best for you too. Pampalubag niya rito. Hindi makapaniwala si Cheska na ang maliwalas at mukhang mamahaling restaurant na nasa harap niya na mga sandaling iyon ay ang sira-sira at abandonadong ice cream parlor na ibinenta niya noon kay Eman. So what do you think? He asked, looking hopeful and eager at the same time. I think you did a great job. Mukhang ay kinatuba naman ito ang narinig. Ang lapad na naging ngiti nito. Tara sa loob, I'll show you around. Kapag gawan ay yakag nito. Sumunod siya rito nang magpatiuna ito papasok sa pinto. Nagustuhan kaagad niya ang color scheme ng lugar. Wet colored upholstery ay ng mga upuan at bleach wood naman ang mga kasangkapan at moldings. Samantala ang mga dingding ay nalalatagan ng amber na wallpaper bilang pang-contrast. May mga nadatnan silang trabahante roon na nagkakabit ng light fixture sa kisame. Malino na finishing touches na lang ang kulang sa lugar. Pinakilala siya nito sa pinakamay edad na grupo. Ito nga pala si Ed, ang kontraktor ko. Hello? Kiming bati niya kay Ed. Ngumiti naman ito. Nag-excuse sa kanya si Eman at pansamandaling kinausap nito si Ed. Habang abala ang dalawa ay nagkaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ang lugar.
Sa kabilang dulo katapat ng main door ay matatagpuan ang isang pares ng French doors. Malapad yon at puti ang pintura. Sa likod ay tanaw niya ang patio. May mga mesa rin doon. Bawat isa ay nalililiman ng malapad na payong naguhitan. Dilaw at puti ang kulay niyon. So, do you like it? Maya-maya itanong sa kanya ni Eman at mukhang sabik itong malaman ng opinion niya. It's great. Kung kasing sarap ng dekorasyon ng pagkain dito. That did not come out right. I mean, kung kasing ganda ng dekorasyon. She paused. Parang sintonado pa rin. Basta, panigurado dadayuhin talaga ito ng mga tao. Sabi na lang niya. Tumawa naman to. Yeah, I get what you mean. Thanks. Ngayon pa lang, pinipredict ko ng papatok itong lugar mo. I wish I had your optimism. Nagdududa ka pa rin ba? Hindi ba ikaw rin ang may-ari ng Chachis? Ang tinutukoy niya ang sikat na grill house. Nagkalat ang mga sakay niyon sa Makati, Ortigas, Quezon City at Malate. Paboritong puntahan yun ng mga yuppie crowd. Si Jenna ang nagbigay ng impormasyon na yun sa kanya. Na minsan mapag-usapan nila si Eman. Apparently, may nabasang feature article ang kaibigan niya tungkol sa binata. Well, yes, pero kung nagawa mo na noon, magagawa mo ulit ngayon. Putol niya sa sinasabi nito. Maybe I was just lucky. Hindi ako naniniwala. There is more to success than luck. Hindi pwedeng umasenso ang isang taong hindi naman nagsusumikap at nagpupursige. Kaya sikat na sikat ang Chachis ay dahil maganda ang pamamahala mo. You know what? Gusto kita. Pinabalakas mo kasi ang loob ko. Alam niyang wala itong ibang ibig ipakahulugan sa sinabi nito. She knew he did not really like her in that sense. Ganun pa man ay nag-init pa rin ang magkabilang pisngi niya. Ano ba naman ang dapat niyang itugon sa sinabi nito? Parang hindi akma ang mag-thank you siya. Sa huli ay ngumiti na lamang siya. Halika, let me show you the kitchen. At hinila nito ang kamay niya. Dinala siya rito sa likod ng bar. Pumasok sila sa isang pinto at bumaliga sa kanilang kusina. Iniyat ang pinakamalaking kusina na nakita niya sa tanang buhay niya. Puno yun ng mga modernong kagamitan. May Sub-Zero freezer, chest freezer at industrial size refrigerator sa isang panig ng kusina. Kadikit niyo na ang cooking station kung saan merong double oven at mga burners na iba't ibang hugis at sukat. Dinala siya rito sa island counter at pinaupo sa stool doon. Pagkatapos ay lumapit ito at binuksan ng refrigerator. Kumain ka na ba? Tanong nito habang sinisiyasat ang laman ng refrigerator. Hindi pa. Sagot niya. Good. Sabay na tayo mag-lunch. Hindi pa rin ako kumakain. Hindi pa siya tumatango ay naglabas na to ng kung ano-anong sahog mula sa refrigerator at pantry. Ibinaba nito sa counter ang lahat ng yon. Pagkatapos ay inililis nito ang manggas ng baseball shirt nito at saka nagsimulang mag-prepare ng lulutuin. Kailangan mo ng tulong? Alok niya. Aminado siyang hindi siya ganun kagaling magluto. Pero marunong naman siya magtadtad ng sibuyas at bawang. No, I got this. Mag-relax ka lang dyan. Sa tingin niya ay magiging sagaba lang siya rito kung makikialam siya. Kaya hindi na siya nagpumilit pa. At pinanunood na lamang niya to.